So yan, good morning po sa lahat ng nandito sa Zoom. So bago po ako magpakilala, magpapasalamat muna ako sa ating napaka-humble upline na binigyan niya po ako ng opportunity na makapag-share po dito sa harapan niyo po. So first time ko po mag-share na marami pong nanonood po sa akin. So thank you po upline sa opportunity na binigay niyo po sa akin. Ito po, gumawa na lang po ako ng paraan para po makapag-present sa inyo. So, nung nalaman ko na isa ako sa sharer ng Zizzer natin, so, gumawa na lang po ako ng video para ito na lang po yung i-present ko po sa inyo kasi hindi ko po yung hawak ang oras ko kasi dito sa akin po iba po yung time ko dito, gabi po kumakain ng mga amo ko. So 4 o'clock po ako matapos sa aking trabaho sa kusina. So, ganun po ang oras ko. Kaya ito po nung nalaman ko po na ako po yung magsi-share. So, gumawa na lang po ako ng video para i-present ko po sa inyo kung ano ang aking background. So, bago ko po i-share sa inyo kung paano ba ako naging part ng ganitong business. So, anyway, I'm Sarida Musa. Isa po akong OFW dito sa Jeddah, Saudi Arabia. So, 4 years na din po. Good news, wala pa po akong ipon. So, 8 po kami sa magkakapatid. So, pangatlo po ako, then maaga po kami naulila sa ina. So, isa po kami sa mga anak na sobrang mapagmahal ang aming ina. Pero, isa din pong mga negosyante po ang mama po namin at tatay po namin, mga negosyante po sila. Pero the time po na namatay po yung mama namin, do'n na po nagbago ang sitwasyon po ah, sitwasyon ng aming magkakapatid. Parang do'n na po kami naghirap. Sobrang nahirapan kasi maaga po ako nakapangasawa. So, bago pa lang, nung mamatay po yung mama ko, so bago pa lang kami ng asawa ko. So, wala pa po akong wala pa akong anak. So, kaya sa akin lahat ang mga kapatid kong naiwan. So, the time na yon after ng for 100 days po ng mama ko, so dinala ko po yung mga kapatid ko sa Sharif Agwag sa side po ng mama ko. So, kahit na alam ko po na wala po kaming bahay doon, so nakikitira lang po kami sa tita ko, kapatid po ng mama ko. So, meron pong bahay doon na sobrang liit. Kahit po na itulak po, pwede po siyang matumba. So, ganun po siya. So, doon kami nagsiksika ng mga kapatid ko, pati papa ko, dinala ko doon. Kasi yung pinakaati po namin is, may asawa tapos maraming anak kaya hindi ko po maiasa yung mga kapatid kong naiwan na maliliit. So, sunod ko naman sa akin, yung ate ko wala pa pong asawa pero hindi naman po siya maasahan kasi paralyzed po. Yung isang kamay po is hindi siya makahawak. So, yun the time na yun, sobrang nahirapan po kami, pero ang asawa ko naman po is nagtatrabaho po sa pinsan ng mama ko, sa asawa po ng mama ko is mayor po ng Saripagwak. Pero konti lang po yung sahod po. Pero pinagkakasya po yun, the time na yun, nung parang nahihirapan kami na hintayin pa namin yung month na sahod ng asawa ko. Pero imagine niyo po, 3,000 lang po ang sahod ng asawa ko, pero pinagkakasya po namin yun. Pero nung the time na yun, humanap po ako ng paraan para po makatulong sa asawa ko na yung pang-araw-araw po namin. So, sinubukan ko po magtinda sa palengke. So, mga 7, mga 6 o'clock, so nandun na kami sa palengke kasi gabi ang maraming tao, 'di ba? Magtitinda ka ng balot. So, nagtitinda ako ng balot, then sinabayan ko po siya ng pineapple. Then napakahirap na ang sitwasyon kasi
Yung balot po ang ano lang, kapital ko lang po is 1,500. So, hindi ko puwede galawin yung 1,500 kung ano lang yung, kumbaga yung tubo niya, yun po yung pangbili ko po ng, pang-araw-araw po ng mga kapatid ko. So, napakahirap na yung ano, parang isang kayod, isang toka. So, ang hirap ang sitwasyon namin that time na yon. Pag-uwi ko ng bahay makabili lang po ng bigas na 1 kilo tapos yung pang-ulam, so yun na yun. So, yung after mo magluto, ikaw pa yung magluto kasi hindi mo pa puwede asahan ng mga kapatid mo kasi maliliit pa sila. So, itong pinakabunso namin is 4 years pa lang. So, nandito naman sa loob ng Zoom ngayon kasi kasama ko na po siya sa negosyo. So, sobrang hirap talaga ng dinanas namin that time na yon. Kasi yung feeling na after mo magluto, ipaghanda mo na yung mga kapatid mo, tapos may kanya-kanya ng plato. So, kung sino yung maubos, kung sino yung maubos ang kanin, 'pag hindi pa sila busog, so hindi na sila pwede magdagdag kasi wala na pong laman ng kaldero po namin. So, gano'n po kahirap. Yung, sobrang sakit po na nakikita ko po yung mga kapatid ko na gano'n po yung nangyayari sa kanila. The time na yon nadagdagan naman po ang aking ginagawa. May nakilala naman po akong kaibigan, so nagdi-dealer naman po ako ng Avon. So, after nun, pinababantay ko yung isang kapatid ko sa balotan po namin. So, mag-ikot-ikot naman po ako, magbebenta ng Avon. Tapos yung Avon po is pautang everyday po. Sisingilin may 10 pesos, may 20 pesos. So, ganun po. The time na yon nakita po ako ng pinsan ng mama ko, yung asawa po ng mayor. Tapos kinuha po niya ako. So, doon na po parang unti-unti naman yung ano, nagbago yung sitwasyon namin. So, nakabili ako ng medyo maayos na bahay. Yan, na doon ko nilipat ang mga kapatid ko. So, parang unti-unti na kami na ano, parang yung sitwasyon na hirap, parang ano na, parang unti-unti na kami bumabangon. Kasi nagtutulungan po kaming mag-asawa. Pero, that time na yon ako yung ano, nagbabantay po ng ano, ng tindahan po. May grocery po kasi yung pinsan ng mama ko, so ako yung ginawa niyang tagabantay. Pero hindi rin po ako, parang hindi, sa akin, parang hindi pa rin sapat na ganun. Pero, pinagkakasya pa rin. Mabilis na lang, ano, nung dumating naman sa punto na sobrang naghirap ang Saripagwak kasi alam naman po natin na nag-viral ang Saripagwak the time na yon kasi 'di ba yung may massacre, Maguindanao massacre. So yun po, nagkaroon po kami ng ano, parang sobrang hirap na hindi ka pwede maglabas ng ano, mga bahay, pati mga civilian, nagsialisan doon sa Sharipago kasi natatakot sa mga sundalo kasi kahit walang kasalanan, hinuhuli po nila. So, ganun po ang nangyari. In the time na yon pumunta kami sa lugar ng asawa ko, doon sa mama niya. So, ang ginawa ko naman po doon is pineapple. So, yun, pineapple and then halo-halo. So, yun po yung buhay naman po namin doon. Kumbaga, sapat lang sa pang-araw-araw. Pero nung the time na yun, hindi naman po ano, parang hindi ko na kaya na ganong sitwasyon. So, bumalik kami sa Saripago kahit na mahirap ang sitwasyon. So, yung dun sa tita ko, sa pinsan ng mama ko, tapos dun lang kami po sa loob ng bahay, hindi po kami nakakalabas kasi nakakatakot po yung mga sundalo. So, sobrang hirap kasi the time na yon yung kasagsagan po ng Marcelo, namatay po yung kapatid ko na isa. So, yan po. So, yung sobrang sakit, 13 years old. So, namatay po yun siya na bigla na lang po sumakit po ang tiyan niya. Tapos habang nililibing po yung kapatid ko, sobrang hirap kasi nagputok-putukan po, baril-barilan po doon po sa lugar namin. So, napakahirap na ganun po ang nangyari. Mapait, sobrang hirap. Mahirap na mahirap. Sobrang hirap talaga. Yung papa ko parang wala na parang yung isip na lang is black na blank ko na yung isip ng papa ko kasi sumunod naman po yung kapatid ko na lalaki. So, yun.
Then unti-unti naman nagiging okey ang sitwasyon kasi nung that time na nagiging, ano naman election po ng mga mayor, so tumakbo po ng mayor ang pinsan ng mama ko, so nanalo po siya. So siya po yung nasandalan po namin, siya po yung tumulong sa'min para po maka-survive sa hirap po ng buhay po namin, pinsan po ng mama ko. And then the time na yun nung nanalo na po siya, nilipat naman po ako sa trabaho ko na naglilinis ako do'n sa office niya. So, ako po yung, nauuna pumunta sa office ng pinsan ng mama ko. And then 'pag may bisita po, ako po yung taga-timpla ng kape. And then na 'pag may okasyon naman po, ako naman po yung decorate po, designer po. So, gano'n po ang, trabaho ko po. So, the time na 'yun naisipan ko naman po na parang hindi pa rin sapat na gano'n pa rin, oo, sapat sa pang-araw-araw namin, pero naisipan ko na mangibang bansa. Hindi, wala pong nakakaalam na nag-a-apply po ako, so kumuha po ako ng passport na walang alam ang asawa ko kasi parang may ano, parang nangyari naman do'n kasi nagkaproblema kami ng asawa ko na parang hindi kami nagkakaintindihan, pero gano'n, parang gano'n ang naging ano ko, rason ko na, ano, lalayo ako para para baka lalayo ako, magbago ang lahat. So, parang gano'n, parang meron kaming hindi pagkaunawaan. Pero sa pamilya po namin wala pong alam, ang akala nila wala kaming problem, pero iba kasi ako, tahimik lang po ako magalit. So, yun po yung nangyari sa'kin, lumayo ako. So, hindi nila alam na nag-passport ako. So, 1 month po nakuha ko yung passport ko, and then after ko makuha pagka-Saturday sabi ko sa pinsan ng mama ko, "Bukas flight ko papunta akong Manila." Sabi ko din sa asawa ko, "Flight ko papuntang Manila." Sabi niya, "So, ano gagawin mo?" Sabi ko, "Mag-a-abroad ako." So, yun. Wala, hindi ako napigilan talagang ano, nung the time na yon may ticket na ako, binilihan po ako ng agency ko ng ticket papuntang Manila. Good news naman po kasi mabilis po ako nakaalis. So, um, yung feeling na sobrang happy ka kasi akala mo, magiging maayos ang lahat. So, dun mo makukuha yung pangarap mo sa pag-aalis mo, ma-solve ang problema mo sa pag-alis mo. Pero hindi. Kabaliktaran po ang nangyari sa sitwasyon ko po. Kasi nung dun ako sa abroad, dun ako sa Dubai, sobrang hirap ang dinanas ko po dun kasi bawal po ako sa cellphone, then nahirapan ako sa trabaho kasi yung feeling na kahit hindi mo kayang gawin, magagawa mo, yung araw-araw naghuhugas ako ng, 2 sasakyan. So, ganun po yung the time na ano, yung sobrang taglamig o nanginginig ang kamay ko sa lamig, sobrang pagdarating naman ng tag-init, hindi ko alam anong gagawin ko, naglilinis ako ng sasakyan sa araw-araw, dalawa. So, sobrang hirap ang dinanas ko doon sa Dubai first time ko. Then, bawal pa po ako sa cellphone. So, nagkaroon lang po ako ng cellphone kasi may kaibigan po ako na napalitan ko. So, meron po siyang cellphone na yung Nokia lang po. Yung Nokia po, pero pwede po siya mag-Facebook. Then, ang ano po namin is, maghiraman po kami ng kapitbahay kasi yung SIM ng cellphone na yon sa kaibigan ko po na nandun po sa kapitbahay. So, konti lang po yung oras sa akin ng cellphone. Kapag wala po yung amo namin 8 o'clock po ng umaga, so wala na yung amo ng kaibigan ko, wala na din yung amo ko. So, aakyat ako sa taas ng bahay kasi titingnan ko kung wala na ba yung amo niya. So, yun po yung nangyari. So, wala na po yung amo niya, tinatawag ko na siya. And then, hatid po niya yung cellphone. So, siya kasi yung pwede maghatid, hindi ako pwede lalabas kasi siya may paraan. Anytime na may darating, mayroon siyang paraan na magtapon po ng basura. So, kasi tayong mga Pinay is para-paraan lang talaga. So, ganun po. Pagka 11 o'clock naman po, aakyat ako para ipakuha ko yung cellphone. 11 o'clock ng tanghali, ipakuha ko na yung cellphone na sabi ko, kunin mo na yung cellphone mo dito. So, ayun po, the time na yon ano, sobrang hirap din ang sitwasyon ng kaibigan ko na yon kasi minsan pag ipakuha ko yung cellphone, sinasamahan ko ng mga pagkain kasi yung amo nila is napaka-stricto po sa pagkain. Hindi po natin, yung mga OFW is hindi natin alam
na suswertihin ba tayo or hindi. Pero ako naman, napakabait naman ng amo ko, pero yun nga lang, sobrang hirap ng trabaho, tapos bawal sa cellphone. And then the time na yun, nasa akin naman yung cellphone. So doon ako na ano, may nadumaan sa akin na post na pwede ka kumita kahit OFW ka. Dayon, yun ang bilis. Nakipag-chat ako sa kanya, nag-chat siya sa akin, sabi niya kung gusto mo talaga matutunan ng negosyo, i-add mo ang aking upline, si upline Zenaida Timpulok. Pero pangalan pa ni upline the time na yun, Angel Jainer. So hindi ko siya matandaan. Pero the time kasi na mga bata pa kami, parang mga yung wala pa kami mga asawa, magkaibigan po kami ni Upline Zenaida. Pero, nung the time na nakita ko siya, almost 10 years kasi hindi kami nagkita. And then, inad ko na siya. Tapos, hindi ko talaga siya matandaan kasi that time na magkakaibigan kami is maitim po si Upline. So, iba ang itsura niya nung makita ko siya. Gumanda, sumexy. Parang yung feeling na titingnan mo siya na mayaman yung itsura. Doon ako na-curious na ano, pero nung unang nag-usap kami, hindi ko muna pinasok ang negosyo, kinilala ko muna yung background niya. Sabi niya, sis, baka hindi mo ako matandaan ako yung kaibigan, magkakaibigan naman tayo that time. Kasi that time na sobrang pasaway kami, namumulot kami ng palay, pag may harvest, so ganun ang ginagawa namin. Alam naman natin yung mga kabataan dati na hindi po gadget ang kaligayahan, kundi yung parang laro-laro lang ba. So ganun po ang sitwasyon po namin. So sabi ko, bigyan mo ako ng bigyan mo ako ng sign na matandaan kita. Kasi gusto ko, bago ko bitawan yung pera ko, alamin ko muna yung background po, kung sino po yung pagkakatiwalaan ko. Kasi alam naman po natin ang buhay abroad is mahirap kitain ng pera. So, ganun po. Sabi niya, naalala mo ba nung the time na magkakaibigan tayo, tapos kinasal ka, so tinawag ko ang asawa mo, daddy. So, doon ko na naalala na siya pala si Upline Zenaida Timpulok. So, yun, doon ko na pinasok ang Pero good news kasi 8 months na ako sa abroad, 8 months na ako sa Dubai. Wala pa po akong ipon, wala pa po akong sahod kasi every month po padala ako ng padala. So, ganun po ang ginagawa ko. Pero nung that time na yun, hinintay ko yung sahod ko, sahod ko sa February. Sabi ko, nung nagsahod na ako, din February 24, sabi ko kay Upline, tawagan kita, tapos kausapin mo yung, tawagan kita, gamit ko yung cellphone ng amo ko, kasi hindi alam ng amo ko na may cellphone ako, pero naka-text ko na si Upline na ipakausap ko siya, kasi bawal ako magpadala sa ibang pangalan. So yun, sabi ko, sabihin ko sa kanya na kapatid kita, manganganak ka, kailangan mong pera. Kasi hindi po ako pwede magpadala sa family ko kasi nga walang alam ang family ko na to. Tapos nung nagsabi ako sa asawa ko na mag-join ako sa ganitong negosyo, so ayaw maniwala. Sabi ng asawa ko na baka scam ka lang po dyan. Baka scamin ka lang po dyan. So, ganun po yung nangyari. Hindi po ako nagpadala sa asawa ko. Doon talaga ako nag-direct kay Upline kasi gusto ko talaga gigil na po akong mag-join sa ganitong negosyo. So good news kasi nakapag-join naman po ako. So nagpadala naman po yung amo ko. And then the time na yon, inaral ko ang negosyo. Sabi ni Upline, ang gagawin mo lang, mag-copy paste ka. Pero paano ako makapag-copy paste? Yung cellphone ko is hindi siya touchscreen. So ang ginagawa ko, pag may dumadaan po na post, kinakopy ko, sinusulat ko sa notebook, saka ko naman po siya itatype. So, ganun po ako ka-commitment sa negosyo, na kung ano po yung sinasabi ni Upline, yun po ang ginagawa ko. So, sabi na, that time na yun, nakapag 3 account na ako. And then, nakapag 3 account ako, after 3 months, good news kasi na-stop po ang negosyo ko, na nahuli po yung cellphone na gamit namin. Gamit po namin magkaibigan. So, nahuli po siya ng amo niya. So, hanggang sa pauwi na ako, hindi na po ako nakahataw kasi
wala nga, pero hindi ako napanghinaan ng loob na hindi ko ipagpatuloy ang negosyo kasi sabi nga ni upline, ang business ay lifetime. So yun po yung nakatatak sa isip ko. And then dumating, then finish contract na po ako. Sabi ng amo ko mag-extend ako. Hindi na po ako nag-extend. Umuwi po ako kasi hinabol ko po yung 10th anniversary po. Kasi actually po matagal na po ako naging part ng part ng ganitong negosyo. Pero hindi ko siya nahataw. Halos mag 3 years na po, wala pong nangyari sa akin. That time na yun, umuwi ako 2016, anniversary po ng company natin. So yun po, 10 anniversary, and then nag-stay po ako Manila, inaral ko po yung negosyo. Nung nanood po ako doon sa activities ng anniversary, sobrang napaiyak ako sa mga success story. Parang doon ako na pang lumakas na loob ko na mas lalo kong hatawin ng negosyo. Mas lalo ko siyang seryosohin. Tapos yon, sabi ng asawa ko, ano ba ginagawa mo dyan? Sabi ko, maghintay ka na lang, darating din ako, uwi din ako. Then the time na yon, pauwi na nga ako. Yun, iniwan ko naman po yung passport ko sa agency ko kasi sabi niya apply sa akin na ano plano mo, babalik ka pa ba ng abroad para may pagpatuloy mong negosyo. So yun, yun ang naging rason ko. Kailangan ko bumalik ulit ng abroad kasi kailangan ko bumalik ng abroad para po i-goal ko po yung 7 account ko po. So yun po yung nangyari po. Nung ginol ko po na yung 7 account ko, ay nung pauwi na po ako, pero yung passport ko naiwan po sa agency ko kasi in-apply ko po, hindi alam ng asawa ko. So grabe, kasi yung mga kapatid ko parang gusto na nila umiyak, pero pinipigilan nila kasi nung makita nila ako, grabe. No, sobrang payat ako, maputi, parang yung walang dugo, parang walang nakain sa ilang taon. So ganun po ang nangyari sa akin. So sobrang nahihirapan pa ako kasi yung pag-alis ko po ng abroad, first time abroad ko po, akala ko po, doon ko po namukuha ang pangarap ko. Pero kabaliktaran po ang nangyari sa akin. Kasi lahat po ng laman ng bahay ko, wala po ako nadatnan. Nung umalis po ako ng bahay, marami po kaming gamit sa loob ng bahay. Meron po kaming mga appliances, ref, washing machine, tapos mga kahit basta yung gamit ko po sa loob ng bahay namin is mga appliances po, kuryente po, pati po sa pagluluto, kuryente po yung ginagamit ko po. Pero nung pauwi na po ako, doon na po ako sa loob ng bahay. Sobrang ang sakit. Ang sakit na nangihina ka na nga, nung umuwi ka, nangihina ka na nga, wala ka pang nadatnan sa loob ng bahay mo. Natira lang po sa loob ng bahay ko po is yung lalagyan po ng TV po namin na na bakal. So yun lang po yung natira sa loob ng bahay namin. So alam mo yung feeling na natutulog ka, hindi ka magwawalis, parang hindi mo alam kung ano yung gawin mo. Doon ako naghirap. Doon ang naano naman yung sarili ko na dapat lang nababalik ako ng abroad. So yun. Pero imagine nyo po, nagawa ko pa rin po patawarin ang asawa ko sa ganong nangyari. So sabi po ng tito ko, wala ka na bang nakitang lalaki kundi asawa mo? Pero sa akin kasi, pinatawad ko pa rin, binigyan ko pa rin siya ng chance na baka kasi magbago pa ang sitwasyon niya, magbago pa. Kasi ang sabi niya sa akin, sabi ko, bakit mo ginawa yun? Kasi nung umalis po ako papuntang abroad, sobrang dami kong gamit, basta marami akong gamit, pero nung umuwi ka, kahit na damit mo, wala kang nadatnan, mga sandal mo, wala kang madatnan, the time na yun, yung nag-abroad ka na, akala mo may may gamit ka, hindi po kayo maniwala. Nung umuwi po ako, nakikihiram lang ako ng mga damit sa pamangkin ko. So, ganun po, nag-back to zero naman po ako. Back to zero naman po ako. Kasi lahat ng napundar ko po is wala po ako nadatnan. Yung sabi ko, bibili ako ng motor na pang downtown nila, at least pang araw-araw lang naman nila. So, wala. Hindi ko po nadatnan yon. Wala po ako nadatnan. Kaya the time na to, talagang sinikap ko na bumalik ako agad ng abroad. Nadagdagan na naman po yung sama ng loob ko.
ano po, basta ang sabi ko lang sa kanila, sa family ng asawa ko, pagbibigyan ko pa po, patatawarin ko pa po. Pero sa mga puntong ito, once po na makabalik po ako ng abroad, ano po, kapag hindi pa rin po magbago, wala na po akong ano, putol na po yung ano, pagpapatawad ko. Kasi ubos na ako eh. Ubos na talaga ako. Talagang ano, sobrang sakit. Sobrang sakit. Hindi ko alam kung bakit nagkaganon. Pero that time na yon, napatawad ko naman po siya. Pinagbigyan ko naman kasi lahat naman ng tao magbabago, 'di ba? So good news kasi umalis naman ako ulit. Bumalik ako ng Manila kasi wala kaming gamit. So wala akong choice kundi bumalik ng abroad. Ano gagawin ko? So may nadala naman ako na pera nung umuwi ako, pero binili ko siya ng motor ulit na pang downtown, pero hindi ko iniwan sa asawa ko. Binigay ko po sa kapatid ko kasi yun po yung pang araw-araw nila. Yun po, sabi ko sa asawa ko, wag na wag mong pakialaman ang motor na to kasi para yan sa mga kapatid ko pang araw-araw nila. So hindi naman po pinakialaman hanggang sa ngayon. So good news kasi nung nag-apply ako ulit, request naman ako ng, excuse me, uy, iyak na ako eh. Nagbalik naman ako, ang request naman ako ng kapatid ko sa Kuwait. And then, good news kasi nung medical ko po is, BDRL po. May sakit po ako. Pero sabi ni Upline, tinawagan ko si Upline, hindi pa ako makatuloy ng abroad kasi may sakit ako. Sabi niya, ano sakit mo? Sabi ko, may BDRL ako. Sabi niya, mag-take ka ng C24/7, dalawa sa umaga, dalawa sa tanghali, dalawa sa gabi. Hindi, pinagsabay ko po yung C24/7 at saka complete. Good news kasi inabutan na po ako ng 2 months sa Manila. So, yun po. Pero nung nag-medical ako ulit, wala na. Nawala yung ano ko. And then, may cyst po ako sa likod. Then, bigla na lang yung nawala, yung cyst ko sa likod. So, pero wala talaga akong ininom na gamot, kundi si 24/7 at saka complete. Hanggang sa yung visa ko papuntang Kuwait, wala na po, na-cancel. And then, nag-apply ako ulit. Na after ko mag-apply, umuwi ako ng probinsya ulit. And then, after nun, pagdating ko ng probinsya, sabi ng agency ko, Sarida, kailangan mo bumalik, tumawag ang magiging amo ko. So, napaka-bless kasi 1 week lang ako nag-apply papunta dito sa Saudi. Yun, binilihan naman ako ulit ng agency ng ticket. Pinabalik naman po ako dito pinabalik ako sa Manila. Pero nung umuwi ako, alam mo, nagtaka yung asawa ko, sana kumuha ng pera. Sabi ko, nag-withdraw ako. Pero ang totoo, wala pa akong income the time na yon, kahit na sobra 2 years na ako sa company, sa business na to. So wala pa talaga akong income. So hindi ko pa nakita kung magkano ba ang laman ng DTC ko. Kasi ayaw ko pa buksan, ayaw ko makita kung may income ba ako o wala. So ganun po. And then the time na yon, nakaalis ako agad. Nung nasa Manila na ako, ilang weeks lang, papunta na ako dito sa amo ko. So, napaka-blessed kasi sobrang swerte ko dito sa amo ko kasi open ako sa cellphone. Pero naman, ang hirap naman ng oras ko dito. Sa gabi naman, baliktad naman yung oras ko dito kasi gabi sila kumakain, umaga tulog. So, yun naman yung nag-adjust naman ako sa oras. So, sobrang hirap naman. And then, good news kasi, nung dito na ako. So, first time na sahod ko, pinadala ko. Pinadala ko pa rin sa asawa ko kasi pang araw-araw nila. So, yun. Ganun ako tawag doon? Katiis. Matiis ako sa asawa. Tiniis ko talaga yung sitwasyon namin. Pinatawad ko talaga. Pinagbigyan ko pa rin. Pinagkatiwalaan ko pa rin. So, yun. Good news kasi 3 months na ako dito. So sabi ni Upline sa akin, Sarida, kailangan mo mag 7 account na, i-goal mo na yung 7 account mo kasi makapag-direct ka na, may direct ako 7 account. So, ayun, hindi ko naman alam gagawin ko kasi sumabay naman yung problema na nahuli ng pulis yung asawa ko. So, kailangan yung 75,000 na pangtubos po sa asawa ko para lang po makalabas sa kulungan. So, yun naman po yung sumabog po yung
isip ko, so paano ko ba ma-solve yun? So may sahod ako pero hindi ko siya binitawan kasi pang 7 account ko. So ginawa ko, tinawagan ko po yung mga pinsan niya, tulungan niyo ako. So tinulungan naman po ako, and then nagkautang-utang ako sa pinsan niya. So yun ang ginawa ko. Nung nakapag 7 account na ako, hinulog-hulugan ko na po yun. So good news kasi 3 months after ko mag 7 account. Pero nung dito na ako sa Saudi, inopen ko yung DTC ko. Ang laman pa lang po ng DTC ko is 3,500 lang po ang laman ng DTC ko kasi ano po, halos 3 years na po ako sa company. So sa business na 'to, gano'n pa rin po ang resulta ko, 3,500 pa rin po. Pero hindi talaga ako nanghina. Hindi ako napanghinaan ng loob na hindi ako kikita kasi ang business natin is lifetime. So good news kasi 4 months ako dito sa amo ko, kumita po ako ng 74,400. So yun po, napaka-blessed talaga sa akin na dito ako napunta sa amo ko kasi yun, yung binitawan kong pera kumita naman po ako. And then good news naman kasi sumunod naman po yung bahay namin na demolish, kukunin yung lote kasi hindi sa amin yung lote. So yun, nasira yung bahay namin, so nasira. So nung dumating naman po yung punto na may 15 account, then inano mo naman, ginol ko naman po yung maka 15 account, sabi ni upline sa akin. Yes, to apply talaga ako. Sa Rida, kailangan mo i-goal ang 15 account kasi para mas mabilis ang kikitain mo. And then the time na yon, sinu sin sinubukan ko naman. So, ginrab ko naman talaga na maka 15 account. And then unti-unti na lumalaki ang grupo ko. And then yung may kapatid ako na nag-aaral po sa Manila, yun po yung bunso namin, si Rafael Ayub Musa. And then pinasok ko siya kahit hindi niya alam. Iningkod ko po siya. And then the time na yun, sabi ko, tapusin mo yung first sem mo ngayon kasi lilipat ka ng Manila. Kailangan mo isabay ang negosyo. Pag-aaralan mo ang negosyo para may katulong ako. So yun, sumunod naman yung kapatid ko. And then habang nag-aaral po siya sa Manila, so kumikita po siya kasi hindi po niya alam na ginol ko po na makapag 7 account ang kapatid ko. And then habang nag-aaral po siya, nakakatuwa kasi kumikita siya, nagpapacheque kasi parang ano na siya natuto na siya paano niya gawin ng negosyo. And then yun, paulit-ulit siya magpa-check nung nag-aaral pa siya. Sabi nga niya sa akin, ate, full time ko na yung negosyo, kahit na makapagtapos naman ako ng pag-aaral, ito naman din po ang gagawin ko. Sabi ko, kung ano yung nakakabuti sa'yo, yun na yung gawin mo. Ikaw yung nakakita, pero para sa akin, tapusin mo muna yung pag-aaral mo. Sabi niya, ayoko na, i-grab ko na talaga. Pero yung kapatid ko talaga, pangarap talaga niya makapagtapos ng pag-aaral. Pero nung naintindihan niya po yung negosyo, talagang ginrab talaga niya na mag full time. So ngayon full time na po yung kapatid ko. So grabe, grabe talaga kasi grabe na yung naging resulta ng kapatid ko. Nagkakaroon na po siya ng nakapag-travel na po siya ng local. So, you imagine nyo po, nung nasa probinsya pa po, hindi niya po naranasan ng mga ganon. Yung makapag-travel, makikita yung magagandang lugar. So, nakakatuwa lang bilang ate na unti-unti ko po nakikita ang result ng kapatid ko. So, ito siya po yung katulong ko po. Ito pong panahon po ng pandemic, sobrang hirap. Nahihirapan po kami kasi nawala, nalagasan lahat po ng mga leader po namin. Talagang naepektuhan, talagang natulog lahat nung panahon ng pandemic. Lahat ng mga leader ko po, natulog po sila, pero ako po hindi po ako natulog kasama po ng kapatid ko. And then that time na yun, nakapag-direct naman po kami ng bago. Kumbaga, nagbi-build kami ng bago. Yung natutulog, napapalitan naman po ng gising. Kaya good news, itong pandemic po, kumita po ako ng 200,000 plus po. So, and then po, nung awarding po, nakasama po ako sa Silver Executive. So, ganun po yung kahit na natulog po yung mga leader ko po, talagang gumising talaga ako. Hindi po ako, pati po mga ka-team ko po, pati po yung mga head upline ko po na parang nanghihina na din po sila, parang natulog kasi nga sa gawa po ng nasa probinsya sila. So naiintindihan ko naman po na yung signal ang problem pag nasa probinsya. So pero ginawa ko talaga kahit na nagpapahinga po yung upline po namin, talagang
Hindi talaga ako nagpahinga, talagang humataw ako ng humataw. Naghanap ako ng bagong magiging direk ko kasi yung mga dating leader ko natutulog sila kasi nanghihina sila sa gawa ng pandemic, eh. Pero talagang ako hindi, ang ginagawa ko kahit san-san po ako sumasama sa mga training sa Zoom kasi wala po kaming ano, eh, wala po kaming activities. Wala po kaming activities kaya ang ginawa ko talaga dun na ako kung san-san ako sumasama sa mga Zoom. So yun, tinatanggap naman po ako tapos na ano, kasi napakaganda talaga ng negosyo natin. Kasi that time na pandemic, hindi talaga natigil ang transaction. So kami magkapatid, ayan po, hindi talaga natigil ang aming transaction. Talagang ano, hindi, parang ito talaga yung napaka-bless sa akin eh, itong pandemic na to. Kasi sumabog, parang dito na ako unti-unti sumabog ang grupo ko sa panahon ng pandemic. And then, pinaka-good news kasi, bago ko lang po nakilala na si upline pala, si upline June Amel po ang pinaka-grand upline po namin. So nung nalaman ko po sa kapatid ko na si upline ano pala, si upline June Amel pala yung pinaka-grand upline namin. Alam niyo po kung saan-saan na po ako lumapit sa mga upline na hindi po namin ka-team na ipasama ko po yung kapatid ko kasi natatakot na po ako na mag-isa na lang po siya humahataw papuntang office. Dumating sa punto na na-hold up po yung kapatid ko sa loob po ng bus. So, doon natakot talaga ako na mag-isa na lang po siya. Hindi, kahit pala sa loob ng bus, may chance din na ma-hold up ka. So, yun, na-hold up ang kapatid ko. Sobrang natakot ako doon kasi akala ko, sabi ko sa sarili ko, dahil sa mga pangarap namin, ay sugal ko na ang buhay ng kapatid ko. Pero napaka-bless kasi nakita ko po si upline June Amel na nagpo-post po siya. And then the time na yun, nag-comment po ako kay upline June Amel na pwede po magpapa-mentor. And then sabi niya, welcome po, mag-PM ka lang po sa akin. Then kinausap ko naman po yung kapatid ko na yun pala, close din sila ni upline June Amel. Kaya hindi naman sinabi na si upline June Amel pala ang pinaka-grand upline namin. Kung saan na po ako humingi ng tulong na tatanggapin kami. Hindi po kami tinanggap kahit po na may kamag-anak po kami na hindi rin po kami tinanggap. Hindi po tinanggap ang kapatid ko kasi ang purpose ko lang po, may masamahan po yung kapatid ko. Then yun po, good news kasi sobrang blessed. Hindi ko alam paano ko pasasalamat si upline June Ami. Hindi ko alam kung paano ako magpapasalamat sa kanya na sobrang blessed na tinanggap kami. Alam nyo po, may mga full-timer na po ako kay upline June. Sa hub po ni upline June. So, tinanggap po ni upline June. So, napaka-bless talaga. Hindi ko alam kung paano ako magpapasalamat kay upline June. Kasi yung mga kapatid ko sobrang swerte nila, maayos sila sa pagkain na kahit naman sabihin na wag ka na bibili ng pagkain app. So, hindi nila na namalaya na yung si upline, naghahatid po siya ng mga pagkain, yung mga gamit sa kusina, binilihan po sila, yung binilihan sila ng mga bigas, mga coffee, kahit basta lahat ng pangangailangan, binilihan po sila ni upline. So, napaka-bless, hindi ko talaga alam kung paano ako magpapasalamat kay upline June. So, thank you talaga upline June sa tulong na binigay niyo po sa amin. So, maraming salamat po. God na lang po ang magbibigay sa iyo ng kapalit sa tulong nyo po sa amin. Yun lang po yung masasabi ko. God na lang po. Si God na lang po ang nakakita. Pwede po kung ano po yung ipalit po sa iyo. More blessing po ang ipalit po ni God sa iyo sa napakabait na pinakita nyo po sa amin. So, yun lamang po, maraming salamat. And then may pala ako, nakalimutan po ako. Yung mga kapatid ko po, kasama ko na po sila sa negosyo, yung kapatid kong babae. So, good news kasi 3 anak po niya is member na po. So, magkakapatid po kami, mag-team po kami. Ako po yung pinaka-upline po nila. So, yung isang kapatid ko is dating negative, pero nung may resulta na ako, yung kapatid kong babae sa quiet. So, nag-join na lang po yung kapatid ko nung may resulta na po ako. So, ngayon, silver executive na po ako. And then,
Silver Prime, then kumikita na din po ako ng six figure. Kahit po na yan po, sobrang busy po ako sa trabaho ko. So, ganyan po ako ka-commitment sa negosyo natin dahil alam ko po, dito ko na po makukuha ang time freedom financial na gusto ko. Yan po, wala pa akong excuse kahit na busy ako sa trabaho ko, talagang may oras, business. Kahit na nagba-vacuum, kahit na kahit anong ginagawa ko, nagplansa o naka-headset or nakabulsa yung cellphone. So, ganun po ako ka-commitment. Do, thank you talaga kasi sobrang parang nakabuild na rin ako ng grupo ko. So, yun, good news kasi mag-for good na din po ako ngayon January po. For good na po, iiwan ko na po ang trabaho ko dito sa abroad. Mag-quit na po ako kasi sobrang hirap ang trabaho dito sa abroad. Mahirap pa sa mahirap, sobrang hirap. So, tips ko lang po sa mga hindi pa po member, so magpa-member na po kayo, mag-join na po kayo kasi sayang po ang opportunity na pwede po mabago ang buhay nyo, na pwede po maiwan nyo ang trabaho nyo dito sa abroad. Sa mga member naman po na tulog, so gumising na kayo kasi sobrang ganda ng opportunity na naghihintay sa atin dito sa negosyong to. So yun lang, maraming salamat again. Thank you kay Upline June sa napakabait nating upline. So God na lang po ang magbigay sa iyo ng blessing sa kabaitan na binigay niyo po sa amin. So yun lang, maraming salamat. Sana na-inspire kayo sa aking pag-share ngayon. So, gumawa lang po ako ng video para po makapag-present sa inyo kasi hindi ko po hawak ang oras ko. So, yun lang. Bye-bye. God bless to all. Thank you pala sa host natin. So, nakalimutan ko. So, thank you sa napakagandang pag-intro sa akin. So, yun lang. Maraming salamat po. Then, thank you nga pala kay Upline Ernesto na nandyan din po nagbibigay ng support sa kapatid ko po and sa full-time ko po dyan sa hub ni Upline John. So, kayo na po, si God na lang po ang bahala papalit ng kabaitan nyo po. So, yun lang. Maraming salamat. God bless to all.